Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, paano ba pumili ng tamang business partner? Kung balak mong magtayo ng negosyo, nako, kailangang pag-usapan natin kung naghahanap ka ng partner. Una, kailangan po natin malaman kung ano ba ang mga katangian na hinahanap natin sa isang magaling na partner. Number 1 po, pareho kayo ng goals, at pareho kayo ng paninindigan, paniniwala, prinsipyo sa buhay. Alam mo, mahirap po kasi pagka magkat-iba, ika nga, siya gusto niya, ika gusto malakihan agad, ikaw gusto mo mag-umpisa ka sa maliit. Diba? Kaya kailangan pareho po kayo ng goals. Pangalawa, kailangan po piliin natin yung mga skills na magko-complement po. Halimbawa, kung magaling ka sa marketing, yung partner mo dapat magaling naman sa operation para ika nga meron kayo ng teamwork. Pangatlo, mahalaga ang tinatawag nating tiwala. Diba? Ika nga yung tinatawag ng transparency. Alam mo, ultimately, mas maganda pa rin yung nagsasama kayo na nagtitiwala kayo sa isa't isa kesa naman malaking ang benta pero may duda. Pang-apat, ang partner mo hindi dapat papasok sa partnership na yung madalian lang. Dapat yung gusto nila na pangmatagalan. Diba? Yung may disiplina pagdating sa pera. Hindi yung konting kita lang, gusto nang gastusin agad. Dapat kung may kita, kailangang ilagay ulit sa negosyo. Mas maganda rin yung hahanapin po nating partner, may kakayahan po na mag-handle ng mga problema, pressure, di ba? Hindi yung nahirapan ng konti, umaayaw at gusto nang ibenta ang share. Ano naman ang kailangan nating iwasan pag may makikita tayong mga partners na may kaduda-duda? Number 1, hindi dedicated sa negosyo at parati na lang nagpapasa ng trabaho at maraming dahilan. Pag meeting, ay ako busy ako Nako, patay na yan. Ibig sabihin, iba ng priorities niya. Pangalawa, kailangan po, huwag tayong kukuha ng partner na walang financial discipline. Oo, lalo na yung lubog sa utang. Mahirap po. Kasi hindi naman sa sinabi natin ay natin magbigay ng pagkakataon. Pero mas maganda yung umpisa ninyo. At syempre naman, kapag marami ka rin naririnig na problema, o let's say, di ba, may reputasyon na hindi maganda, nako, mag-ingat-ingat po tayo. Huwag tayong magmamadali. At syempre naman, iwasan din po natin yung walang kasulatan. Yes, mga kapatid, lahat ng partnership dapat magkano po yung nilalabas, magkano po ang dapat ang hatian, paano hatian, kailan ang hatian, kailangan po dapat nakasulat po yan. Pag walang kasulatan at sinasabi, magkaibigan naman tayo, nako, red flag po yan. Kaya mga kapatid, ang tamang business partner ay makakatulong sa iyo sa pag-asenso sa negosyo, pero ang maling business partner ay magdadala naman sa iyo ng kabiguan. Kaya bago tayo maghanap ng partner, mag-ingat po tayo. Pumili tayo at gawin natin ang tamang pagpipili bago tayo pumasok. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Guerrilla Pogo, listado sa Silang Cavite. 29 na dayuhan, arestado. Angat Dam, umapaw na raw dahil sa epekto ng La Nina. Iba pang mga dam, nakahanda na rin magpakawala ng tubig kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Former Governor Chavit Singson formal nang inatras ang kandidatura sa pagka-senador. Prime suspect sa pagpatay sa Pilipinang si Marvil Facturan sa Slovenia, hawak na ng mga otoridad. At Stel ng SB19, hindi na matutuloy bilang guest performer sa concert ni Regine Velasquez. Bakit kaya? Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng isang lalaking nasawi matapos mahulog sa nasirang elevator ng kanyang pinagtatrabahuhan noong bispiras pa ng bagong taon. Hanggang ngayon, hindi pa naililibing ang biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nasawi ang isang lalaki sa Obando, Bulacan
matapos itong mahulog sa elevator. Bisperas ng bagong taon nang malaman ni Felix Teruel na nadisgrasya sa trabaho ang 25 anyos niyang anak na si June Lloyd. Kwento daw ng tiyuhin nito, dead on the spot si June Lloyd matapos na mahulog sa elevator. Kaya mula Iloilo, agad na bumiyahe pa Maynila ang mag-asawa. So, pagdating namin doon, pinuntahan ko yung ng lugar na kung saan nangyari. Nakita ko po na ang sahig ng elevator na ginagamit nila ay gawa ng plywood. At sabi pa nga ng kasama niya na tuwing pag umulan, yung tubig ay dumadaan din dyan sa hinadaanan ng elevator. Palabas na raw sana si June Lloyd sa elevator nang biglang bumigay ang plywood na kinatatayuan niya at bumulusok na siya pababa. Tumama pa raw ang panga ni June Lloyd dahilan kaya nawalan siya agad ng malay. Kung tustusin po, sa kanila po sana yan, mag-inspeksyon ng kanilang facilities dyan. Kasi nga sa tagal na siguro nila na ginagamit dyan, ay iwan ko nga po pa ma'am, bakit na wala silang inilagay na tao na mag-inspeksyon yan o mag-maintenance man lang. O kung kaya't nangyari yon sa loob pa naman ng kanilang facilities ma'am. Pero hanggang ngayon, hindi pa na ipapalibing si June Lloyd. Nagbigay naman daw ang pinapasukang kumpanya ni June Lloyd ng 100,000 piso na danyos. Pero ngayon pa lang kasi, umaabot na sa 300,000 pesos ang nagagastos nila sa pagpapahatid ng bangkay sa Iloilo pati sa punerarya. Sana nga yung nakarang Sabado, kaya lang karawan din ni Mrs. Kaya hindi niya makaya na sa karawan niya ililibing yung anak namin. Nangungutang na po nga ako dito para lang mapailibing itong anak ko ngayong 19 na to. Breadwinner si June Lloyd at nakipagsapalaran lang daw dito sa Maynila noong nakaraang taon kung saan pinalad namang makahanap agad ng trabaho bilang kolektor sa isang kumpanya ng motor. Pinangarap pa sana niyang makatapos ng kursong criminology. Kaya't po masakit sa ama na mawalan ng anak. Lalo na sa sa mama niya. Laging umiyak yun pag naalala niya yung anak niya. Minsan hindi nakatulog. Sana matulungan niyo din kami. Galing lang na lang sa puso niyo. Sa nakikinig ngayon na sa LGU yan sa Ubando na kailangan po talaga imbestigahan para na masiayos na yung pasilidad na nila at wala na pong buhay na malalagas po. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Bistado ang isang guerrilla-type pogo hub sa isang resort sa Silang, Cavite kahapon. 29 na foreign pogo workers ang naaresto sa raid. 6 sa mga suspect mula sa Myanmar, habang lahat ng iba pa ay galing sa mainland China. Tandaan mga kapatid na base po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon, bawal na ang anumang pogo operations ngayon sa bansa. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, maraming salamat po sa oras. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. At sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yusek Cruz, ito pong nasa 29 na foreign pogo workers, kasama po sila doon sa listahan ng hindi pa rin umaalis na mga dating pogo workers? Tama po yun. Ito po yung sinasabi natin na downgrade na po yung mga visa nila. From 9G, yung working visa po, naging tourist visa na lang. So dapat po talaga, wala na po talaga sila rito at dapat po ay nagbalikan na po sila sa kanilang mga bansa. Pero ngayon nahuli pa natin, nasa scamming operation pa rin po dito sa Cavite. Yun yung malala di ba? Scamming pa rin ang pinasok. Illegal na nga silang nananatiling matagal na dito sa ating bansa. Pinasok pa rin yung the same na illegal na trabahong ginagawa nila. Gaano pa po ba karami yung mga pogo workers na dapat nakabalik na sa kanilang mga bansa na sa monitoring natin, nandito pa rin, nagsistay illegally? Marami pa po, Ma'am Cheryl, mga nasa 11,000 pa po ang nasa record po ng Bureau of Migration, At yun nga nagkalat dito sa atin, sa bansa natin. Hindi lang po dito sa Metro Manila, but even sa yung natatanggap po naming mga reports, meron po tayo sa Visayas and even sa North, marami po. Paano po na-discover
itong guerrilla type Pogo Hub na ito? Kailan pa ho sila nag-ooperate dito sa bansa? Actually, nakarating po sa amin yung report itong December po, nung mga first week ng December. But siyempre, pinamanmanan pa po namin yan. Kasama po namin dito yung local police, tsaka po yung local government ng Silang. Sila po yung nagbigay sa atin ng impormasyon. So, tinabaho na po natin at kasama po natin dito yung Bureau of Migration dito po sa trabahong ito. Okay. Yung may-ari, alam ho ba ng resort owner na ginagamit ng Pogo Hub ang establishment? Nakausap nyo na ho ba, nakuhanan nyo na ho ba ng statement itong itong resort owner na ito? Opo, maganda naman po yung actually isa po sa nagbigay sa atin ng magandang tulong diyan yung may-ari po para po ma-access natin yung ginagawa nila, para po ma-monitor po natin ng mabuti yung ginagawa nitong mga foreign nationals na nagrenta po sa kanyang resort. Ano po ang kwento nung may-ari ng resort? Kailan ho sila nag-start na? Opo, go ahead, Yusek. Yun nga ho, may lumapit daw ho sa kanila na isang Pilipino at yun nga ho, nakita niya kasama nga ho yung isang Chinese. At ang sabi nga ho, magre-rent lang. Pero di naman ho sinabi na na ganyan po ang gagawin nila. Ang alam lang ho nila kasi for rent naman po yung resort na yun. Pwede naman ho talaga daw mag-rent ng kahit isang buwan o kaya medyo matagalan. Opo. So okay lang po sa kanila. But nung na-notice po nila na dumadami yung tao at may mga dala-dala na pong mga computer, nagduda na po sila. So nireport na rin po nila sa atin. Opo. Oho. So yung immigration status na confirm na po natin, itong mga lahat na naarestong foreign Pogo workers ay illegal na nga po. Opo, sa ngayon ho, undergoing pa rin po yung ibang pag-check ng mga dokumento nitong mga foreign nationals na nahuli po natin. But ang sinasabi naman po ng immigration, may violation na po silang ginawa dito po dito sa atin, yung mga nahuli kong foreign nationals. Kahapon ho kasi nung hinahanap namin yung mga passports nila, ayaw nilang ipakita. So doon pa lang ho, may violation. Dapat to pinakikita nila. Especially with the presence of the immigration agency na kasama po natin. So paano na po ang magiging proseso sa kanila, na kaninong kustodiya at kailan po inaasahan silang madedeport? Sa ngayon ho, nasa custody po ng PAOK. Nandito na po sila sa Pasay natin, sa Pasay temporary detention. At sa ngayon ho, ipinoprocess na po yung mga document ng Bureau of Migration. Check po natin kung sila po ay mga wanted sa kanilang bansa. Kasi yung mga previous na mga nahuli po natin, nakakakuha po tayo dyan, Ma'am Cheryl, ng mga wanted persons because of the checking na ginagawa ng Bureau of Migration. And as far as yung deportation po, siguro titignan na lang po namin, makikipag-coordinate pa po kami sa kanilang mga embassies para po pagdating sa deportation nila. It's good to know na yung mga kababayan na po natin mismo ay nakakatulong, talagang nagre-report po sila pag may nakikita silang ganitong kakaiba na galaw ng itong mga possible na dating Pogo workers. Ang lawak po ng ating bansa. Marami na ho ba kayong nakukuhang mga reports kagaya to noong December pa? And of course, kailangan nyo po ng oras para talaga ma-confirm kung talagang Pogo, yung kanilang guerrilla type Pogo Hub, yung kanilang pinatatakbo. Sa tatsya nyo po, gaano na karami o gaano pa karami yung ganito pong inyong hahabulin pa? Ang tinitingnan po natin, Ma'am Cheryl, may mga siguro more or less mga 100 pa po na mga ganitong operation, mga small-scale Pogo operation o yung sinasabi niyo pong guerrilla operation. But ang kagandahan po ngayon, Ma'am Cheryl, because of the pronouncement made by our President, yung banning po all Pogos, at sinabi niya po kasi na mananagot po talaga yung mga local government units, officials na talagang mahuhulihan ng mga ganitong klaseng Pogo operation. So maganda po yung ginawang coordination with Secretary John Vic Remulla
naglabas po kasi siya ng talagang memorandum para po sa mga local government officials na kailangan tignan po nilang mabuti yung mga lokalidad nila, baka may mga ganitong operation. So yun na ho ang nangyayari, Ma'am Cheryl. Sila na po yung nagre-report sa amin. Yung mga reports po namin galing sa mga local government officials. And so far, gaano na po karaming reports ang inyong natanggap at paano po ang pagmamanman na ginagawa? Kasi ang sinasabi rin nila, nandoon yung malaking posibilidad. Mas gusto na nila sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kasi iisipin nila mas mahirap po silang mahuhuli roon. Since yung local government officials na po yung mga kausap natin, pwede na po nating ibato sa kanila yung impormasyon. Ngayon, kung talagang hindi pa rin ho sila gagawa at kami ho ang nakahuli, so may explanation ho silang gagawin dyan o iimbestigahan ho namin sila. Bakit hindi ho nila inaksyonan yan despite na binigay na po namin yung impormasyon sa kanila. Pero marami na nga ho ba kayo nakukuhan detalye na naglipatan na nga po sila sa Visayas at Mindanao? Marami-rami na rin po, ma'am. Marami-rami. Medyo hindi ko lang ho mababanggit but Yes, of course. so far marami na po kaming impormasyon. Opo. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa iba pang balita, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang pondo ng Department of Tourism para sa Love the Philippines campaign. Sinagot din ng Malacanang ang iba pang mga issue kabilang ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico sa House Committee on Appropriations. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Wala kaming kwan dyan kasi executive kami. Yan ang sagot ng Malacanang sa mga haka-hakang may kinalaman sila sa pagkakatanggal kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Sa tanong naman kung ano ang napag-usapan sa naging dinner ng mga senador kasama sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang noong Lunes, I don't know because that's usually a very social and private affair. una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na bahagi ito ng regular o seasonal gathering sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at ng Pangulo. Hindi raw napag-usapan ng politika sa pagtitipon, partikular ang maugong na pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Pero heto raw ang sigurado. Pinababalik daw ng Pangulo sa Department of Budget and Management ang 400 milyong pisong branding budget na tinanggal sa Department of Tourism. It doesn't hurt that we have people like Sofronia winning The Voice, we have all of this, that we have Kaloy Yulo winning the Olympics. All of these things that our people are doing, that's great for the Philippines. And then we're still living off the wonderful performance of Filipino health workers during COVID. Hanggang ngayon, hindi na makakalimutan yun. And that's our rep. So sayang naman if we lose the momentum. So the solution is to take the 400. Huhuguti ng 400 milyong piso mula sa contingency fund ng Pangulo. Kamakailan, sinabi ng DOT na malaki ang magiging epekto ng tinanggal na branding at promotions budget ng ahensya ngayong 2025. Nakalaan kasi ito para sa Love the Philippines campaign ng DOT. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, buwardya ng isang mall na nag-viral matapos manira ng tindang sampagitan ng isang estudyante, dismissed na sa serbisyo. Former Governor Chavit Singson formal nang binawi ang kandidatura sa pagka-senador. Diplomatic protest planong ihain dahil sa natagpo ang underwater drones sa ating karagatan. Yun nga lang, kahit China, hindi ito inaangkin. At training ng 70 aspirants ng upcoming talent survival show na Be the Next 9 Dreamers ipinasilip. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagsimula nang magpakawala ng tubig ang Angat Dam dahil sa sunod-sunod na ulang dulot ng La Nina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso.
Dahil sa sobra-sobrang ulan, dulot ng La Nina, nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Angat Dam. Kahapon, binuksan na ang spill gate ng Angat matapos itong lumagpas sa normal high elevation na 212 meters. At kaninang umaga, umabot pa sa 214.34 meters ang level nito. Pagpasok na itong January, tuloy-tuloy yung mga ulan dyan sa watershed ng Angat. Araw-araw umaakit elevation ng Angat sa lumampas siya dun sa normal line. Makikita natin dun sa tinatawag natin na shear line, northeast monsoon. Ayon sa National Power Corporation, halos 70 cubic meter per second ang pinapakawalang tubig sa Angat ngayon. Sabi naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, plano itong pababain at panatilihin sa 213 meters para may sapat pa ring tubig pag pumasok naman ang tag-init. Kaya sa ngayon pa lang, as a preemptive measure na ginagawa natin, dapat magpakawala tayo ng tubig para mayroon pa rin tayong lagayan ng tubig just in case na lumakas yung pag-uulan sa ating mga watershed. Bukod sa Angat, binuksan na rin ang spillway gate ng Binga Dam sa Benguet matapos maabot ang normal high level na 575 meters. Sa ngayon, parehong dumidiretso sa iba pang dam ang sobra-sobrang tubig ng Angat at Binga. Yun nga lang, sa pagtatay ng Pag-asa Hydrometeorology, posibleng hindi lang yan ang mga aapaw ngayong kasagsagan ng La Nina. Malapit na rin kasi sa normal high level ang mga dams, kabilang ang Ipo at Lamesa na karugtong ng Angat, ang Buklao Dam sa Benguet at Magat Dam sa Isabela. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Formal na ang binawi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa COMELEC ang kanyang kandidatura sa pagtakbo sa pagkasenador. Para sa detalye, live na sa Maynila, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Formal na ngang inatras ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador dahil daw sa kanyang health reasons or sakit. Nagkaroon kasi siya ng pulmonya. Nito mga nakarang araw talagang hindi raw siya nakatulog sa loob ng 5 araw, bagay na nagbigay sa kanya ng desisyon na tuluyan na lamang hindi tuloy ito umatras or hindi na tumuloy sa pagtakbo bilang senador. Cheryl. Ngayong nag-withdraw na si former Governor Chavit Singson, ano yung mangyayari kung may bumoto pa rin sa pangalan niya sa balota? Oo, una kasi, di ba, maalala natin, nung nag-announce na si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng kanyang pag-atras sa kandidatura bilang senador, sinabi ng COMELEC na hindi naaalisin ang kanyang pangalan at lahat ng mga botong maaaring makuha pa ni Singson ay may tuturing na lamang na stray votes o hindi na talaga bibilangin. Pero ngayon na nagkaroon din ng development kung saan naglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ng Korte Suprema para sa 5 kandidato at isa dyan ay isang senatorial aspirant and magkakaroon ng reprinting ng mga balota. Ibig sabihin, ngayong formally aalisin na ang kanyang pangalan sa balota kaya hindi nito makakagulo pa at makakalito sa mga boboto kung sakali at hindi na maisasama ang kanyang pangalan sa 12 maaaring iboto sa pagkasenador. Cheryl. Okay, so at least klaro nagkaroon ng window para maayos 'yan. Tungkol naman sa balota, may update na ba kung kailan masisimulan yung reprinting? Kasi di ba magba-back to zero sila? Tama ka dyan. Back to zero talaga ang COMELEC ngayon. For 2 weeks na, kumbaga 2 weeks yung nasayang sa printing ng balota. Ngayon, patuloy yung ginagawa nilang inventory sa mga nauna ng na-print na balota na aabot sa 6 na milyon ang bilang. At after nyan, agad din silang mag-aayos na ng kanilang election management system. Aayusin din yung mga bagong muka or ballot faces nitong mga balota. Nasa 2,000 yan. Saka naman magkakaroon ng reprinting. So hopefully or possibly ay sa Lunes magsisimula na ulit yung reprinting ng mga balota para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Cheryl. Marami yung nangangamba na baka mauwi sa mano-mano yung botohan. Is this something na posible raw na mangyari?
Oo, maraming mga parang agam-agam, Cheryl, bukod sa mano-mano, ang pangamba nila dahil nga baka magkaroon ng delay daw sa reprinting ng balota, baka daw mausog o hindi matuloy yung mismong halalan sa 12 ng Mayo. Lahat ito pinabulaanan ng COMELEC dahil una, tuloy na tuloy daw ang target nilang eleksyon sa 12 ng Mayo, kaya nga kakausapin nila at i-check yung 4 na makina ng NPO or National Printing Office para ma-reconfigure doon sa pinakadalawang makinang ginagamit naman ng Miro system sa pagpiprint ng balota para umabot yung nasayang na 2 linggo at yung 6 na milyong balota para nga mabawi ulit yon. Pangalawa, yung mano-mano mukhang malabo daw kasi hindi ito naaayon sa batas. Nasa batas na dapat talaga automated elections ang mangyayari sa atin, lalo na kapag ganitong national at midterm elections. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Naobliga ang COMELEC na ulitin ang pag-imprinta ng mga balota kasunod ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema para pigilan nga ang pag-disqualify kay dating Caloocan Representative Edgar Erice at 4 na iba pa. Sa puntong ito, makakausap natin former Caloocan Representative Edgar Erice. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga televiewers niyo. Opo. Ano ang inyong naging reaksyon sa desisyon ng Supreme Court? Inasahan niyo po ba na papaboran po kayo? Wala po akong duda dahil alam ko naman po na yung disqualification na ipinataw sa akin ng COMELEC ay paghihiganti nilang nila sa akin dahil ako po ang nagsampa ng kaso laban sa COMELEC, sa Supreme Court at sa Ombudsman tungkol po sa COMELEC Miro deal. At nakita ko naman po na yung kanilang disqualification case sa akin ay pilit na pilit sapagkat hindi po naaayon sa Omnibus Election Code at very whimsical, capricious, at palagay ko po they committed a grave abuse of discretion in disqualifying me. Kaklaruhin din po natin kung bali po, umapila po kayo sa COMELEC tapos hindi po sila sumang-ayon sa inyo, kaya nyo dinala sa Korte Suprema. Yung second division po, yun ang disqualify sa akin. At ayon sa batas, kailangan I have to file an appeal sa NBank. So, proseso yon. So, nag-file po ako. Pero sinabi ko na rin noon na I don't think that the COMELEC will reverse their decision kasi galit nga sila sa akin lahat. Lahat sila ng mga commissioners. At kaya nga po sabi ko, I'll just wait for their final verdict, then I will have to go to the Supreme Court. At nagulat nga ako, December 27, 4 p.m., ano po yan, Friday, pina-analyze nila. Then sabi nila, I have 5 days to get a TRO. In the next 5 days, all holidays. So, I was not, talagang kaduda-duda yung kanilang ginawa. So, noong January 2, finalize nila, I was only able to file a petition for certiorari with a prayer for TRO January 3. At nagpapasalamat naman po ako dahil napakabilis na aksyon ng Korte Suprema after 11 days na ilabas po yung temporary restraining order. Ayun na nga lamang po, ito, reprinting ang mangyayari nga. Hindi naman po yung dahilan dyan sa akin o yung mga local candidates. There are 4, a total of 5 na kailangan ibalik kasi. Hindi po. Ang katotohanan po niyan, yung 4 na local candidates, hindi pa napiprint yung ballots. Sa kanila po. Ang problema po nila, nakasama doon sa TRO, yung isang senatorial candidates na 6 million ballots na ina-print nila. Kaya po nagkaroon ng dati po kasi nangyayari na yan na may mga DQs tapos may mga TROs. Pero bigyan ko po kayo ng example nung panahon na tumakbo si Senator Grace po ng presidente 2015, dinisqualify po siya December 19 ng Commission on Election and Bank. So nagpunta po siya sa HRET at sa Supreme Court. Finally po, January, na reverse ng Supreme Court yung disqualification niya. Pero wala naman naging problema na isama uli yung kanyang pangalan sa EMS, sa ACM. Wala naman pong problema dahil computerized po yan. Bilyong technology, kung mga 5 pangalan lang, hindi naman problema yung ipasok uli 5 pangalan. Kaya lang po noon, ang COMELEC nagpiprint ng ballots February.
Oo, ngayon mas maaga po. Kasi kaya po February para mabigyan ng panahon na lahat ng mga kaso maayos muna sa Nadesisyonan kanila na. print. Opo. Oo. Ngayon po, January 6 6. kaagad sila nag-print. So yun po naging problema. So ano ho sa titingin nyo on this? Mali yung yung scheduling, sana hinintay muna na matapos lahat ng desisyon before printing. Kasi po Kasi itong sabi, ay sabi pasensya ko na. ang sinasabi ko Cheryl, itong kanilang sistema, it has not been tested in any country, in any election in the world. So meron na po may template na yung scheduling ng automated elections kasi nasubukan natin yan for 5 automated elections. Siyempre pag new rollout, ayun, hindi natin alam. There can be some problems. Kaya nga sabi ko, sa halip na magalit sa akin ng COMELEC, dapat i-praise pa nila ako dahil kung hindi ako nag-criticize, hindi nila mababago yung sistema. Matatandaan mo, nung unang presentation ng COMELEC through Chairman Garcia, yung machine sa programa ni Ms. Karen Davila, ang reaction ko, pagka yan ang ginamit nila, magkakagulo. Mali yan, yung may cast, may return, tapos i-review yung buong balot, tapos may printed receipt, redundancy yan, sabi ko. And it will take time for a voter para magawa lahat yan, tatagal yung eleksyon, maraming madidisenfranchise. Tapos pagka binunot muli yung balota doon sa machine, pagmumulan niya ng maraming gulo. So nakinig naman sila, yung kanilang latest roadshow, inalis na nila yung cast and return. Meron na lang 20 seconds na titingnan yung actual image of the ballot, which I think is a redundancy kasi meron namang printed receipt Pag titingnan mo yung kung magkaroon ng diferensya between the printed receipt and the digital image, di lalong problema pa. Di mo naman mababago kahit na, so iba to hindi mo rin mababago. Kung nagugat po yung itong pag-disqualify nga po sa inyo, no, dahil nga sa hakbang na makakasira daw ng proseso ng halalan, kumusta ho yung inyong petisyon para pigilan nga yung kontrata ng COMELEC sa Miro Systems? Will you Actually, still pursue this? Are you still pursuing it? Yes, of course. Kasi binigyan nga sila ang COMELEC at ang Miro, binigyan sila ng Supreme Court up to December 18 to respond to my petition. Yung Miro po ay sumagot at lalong na-expose yung problema sa sagot ng Miro. At ang COMELEC naman po ay humingi na extension to file a response, pero hanggang ngayon hindi pa po nagre-respond ang COMELEC dun sa latest petition ko sa Supreme Court. Ano po magiging implikasyon nun? Mag-eleksyon na. Gagamitin natin yung Miro system. Tapos biglang magdesisyon ng Korte Suprema. Well, we don't know kung anong anong magiging desisyon nila. But, yung parang binabalanse or hinihintay pa natin. Ano ba talaga mangyayari? Magkaka-eleksyon ba or hindi? Possible na maging, maging mano-mano. That's the worst case scenario. Ganun ba yun? Under the automated election law, hindi po pwede illegal ang manual elections. Okay, hindi na tayo pwede bumalik. Pero yung ang petisyon nyo, kung magdesisyon po ang Korte Suprema. The use of the new system is illegal because it's prototype and it's a violation of Section 7 of the Republic Act 9369, which is the automated election law. Kung sakali man po, worst case scenario po, na makapagdesisyon ng Korte Suprema at pumabor po sa inyo, ano pong magiging implikasyon nun sa ating halalan on May? Ayan po, yan yung napakalaking question. Ayoko naman po na ayoko nang sa akin manggaling kung ano yung mga magiging implications nun. Baka sabihin ay parang nananakot ako. So hayaan na lang po natin. Alam ko naman po na napakabigat din
napakabigat din ang responsibilidad ng Korte Suprema para desisyonan itong petition na ito. But you think madidesisyonan po ito bago talaga ng eleksyon? Kasi kung after ng eleksyon at pumabor din sa inyo, ano din ang magiging epekto doon sa Well, I'm nangyaring sure eleksyon? that the COMELEC officials have violated the automated election law. They have violated the procurement law. So, kaya nagpasampa rin ako ng kaso sa ombudsman. Well, siguro po ngayon, wait and see muna tayo, ano po? Dahil sabi nyo nga, hindi naman natin pwedeng madaliin ang Korte Suprema na desisyon. Yung mga ganito pong... Ang nangyayari po kasi, sabi ko nga, we never spent 6 billion in any elections in the past 5 elections. Now, suddenly, it's 18 billion. And parang this is a series of parang cover-ups. And alam ko sa aking experience, I've been in government for 49 years. Pagka ganyan, may pumapalpak eh. For example na lang, yung St. Timothy Construction. Biglang nag-withdraw. Di ba? Hindi naman ako nag-expose no. Si Mayor Vico, sabi niya, yung mga incorporators niyan, dami. So ang ginawa ng COMELEC, nag-withdraw nila, nag-withdraw na yung tao, di nawala pati yung net financial contracting capacity, ang daming implikasyon nun. Sino yung nagbigay? Is it the Koreans or the Filipinos? Pag Koreans, it will violate the 60-40 na dapat Filipino-owned because it's a nationalized industry. Pagka naman yung Pilipino, saan kumuha ng pera? Ang capacity niyan, maliliit lang. Ang daming question dyan. Again, patuloy na lamang din po nating babantayan ang takbo or usad po nitong mga nakabinbin pa na kaso sa Korte Suprema. Salamat po sa inyong oras. So ngayon po ay kandidato na talaga kayo. Para sa akin, mahirap to sa akin. Yes. Sleepless nights, but I have to do something because bakit pa pinaalam sa akin? I've been in the Committee on Automation for 9 years. Senate Congressional Committee. Alam ko yung sistema. Kaya kung hindi ako hikibo, parang bakit pa ako mangarap na maging kinatawan ng tao kung hindi ko naman kaya ipagtanggol kung ano yung tama. And while waiting for that, kayo po ayon na pagdesisyonan na kayo po ay ngayong official na aspirant. Mayoral aspirant ng Caloocan muli. Opo. Salamat po. Marami pong salamat, former Caloocan Representative Edgar Erice. Sa iba pang balita, 7 points of concern ang tututukan ng Management Association of the Philippines sa ilalim ng bago nilang presidente na si Maya Bank Chairman Al Panlilio. May mensahe rin si MVP Group Chairman Manny V. Pangilinan sa pagtanggap sa mga millennial at Gen Z managers. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makanta. So help me God. Many congratulations. Thank you. Itinalaga na ang 2025 Board of Governors ng Management Association of the Philippines kahapon sa Shangri-La The Fort sa Bonifacio Global City. Pinalitan ni Maya Bank Chair Alfredo Panlilio, si Ayala Senior Executive at dating Cabinet Secretary Rene Almendras bilang presidente. Sa kanyang talumpati, inisa-isa ni Panlilio ang 7 pangunahing concerns ng kanilang mga miyembro: ang korupsyon, edukasyon, ekonomiya, ease of doing business, climate change, cybersecurity, at pakikipag-ugnayan sa mga local government units. So we will continue to participate actively in the programs of the Anti-Red Tape Authority, or ARTA. In general, we will build on MAP's ongoing activities that benefit our members and other stakeholders. While focusing on the 4 main thrusts, we will continue to pursue other advocacies and programs to adapt to developments in the domestic and global landscape. Pinasalamatan din niyang kanyang mentor sa huling 24 na taon sa industriya, ang 2005 MAP Management Person of the Year at MVP Group Chair Manny Pangilinan, na siya ring inducting officer at guest speaker sa 77th inaugural meeting na may temang Management Excellence for a Progressive Philippines. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni MVP ang kanyang insights pagdating sa AI revolution at sinabing hindi lang ito basta produkto ng technological advancement, kung hindi malaking bahagi rin sa pag-usbong natin bilang individual.
binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga millennial at Gen Z managers. Now, millennials and Gen Zs represent a new breed of wolves, and some accuse them of being entitled and self-centered and not entirely communicative. But I don't know if that is fair. It's quite possible that they're misunderstood. To them, work isn't about their paycheck only, it's about their story. They're challenged with jargon we don't understand, like Momol and Fubu and Shish, IRL, YOLO, Yono, and Gina G. They say, sana all when you give out bonuses. The point, though, is we need to understand them first so we can manage them better because they're your future management core. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Humiina ng paumanhin ang pamunuan ng mall sa Mandaluyong kung saan nakunan ang isang security guard na tinataboy ang isang batang babaeng nagtitinda ng sampagita. Kita sa video ng paalisin ng gwardya ang batang naka-school uniform pa na nakaupo sa hagdan ng mall. Pero hinablot at sinira pa ng gwardya ang panindang sampagita ng bata. Kita ang galit sa bata na pinaghahampas ang sekyu, sumalag ang gwardya at tinangkapang sipain ang bata. Kwento naman ng uploader, bawal magtinda sa labas ng mall kaya ito pinapaalis ng sekyu. Yun nga lang, umambon daw kaya sumilong lang naman ang bata. Sa isang pahayag, sinabi ng SM Mega Mall na agad nilang pinaimbestigahan sa security agency ang insidente. Dinismiss na rin daw ang security guard sa video. Isang Pinay mula Laguna ang nagawang ikutin ang buong mundo sa edad na 36 lang. Siya ang pinakabatang Pinoy na nakagawa ng pinakamalupit na travel goals. Magbabalita si Von Belenario. Kung travel goals lang ang pag-uusapan, bibida ang 36-year-old Pinay from San Pablo City, Laguna na si Catch Medina umandap. Gumawa siya ng historic feat bilang first and youngest Filipino na nakapag-travel sa lahat ng 193 UN-recognized countries at 2 observer states gamit ang Philippine passport. Verified ito ng Nomad Mania, isang global group of worldwide travelers. Sinundan niya ang Phil-Americans na sina Odette Ricasa at Luisa Yu na naikot na ang mundo sa edad na 77 at 80. Sa kwentuhan namin ni Catch, sinabi niyang hindi pa rin siya makapaniwala na nakamit ang travel goals na tinrabaho niya ng 12 years. Yeah, satisfied because alam mo kapag may sinabi ka sa buhay na sabi mo, gagawin ko yan. And in the end, you did it. Now, I feel like I can do anything else. Nang nagtapos sa UP Los Baños noong 2009, nag-OJT si Catch sa Kuwait hanggang naging OFW siya sa Middle East noong 2013. Dahil sa kagustuhang libutin ng mundo, iniwan ni Catch ang corporate jobs at sinimulang maging digital nomad kung saan pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at pagtatravel. Kuwait ang kauna-unahang bansang kanyang pinuntahan at kamakailan lang ang huling bansang kumumpleto sa kanyang travel goals ay ang Sudan. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba niya na-afford ang makapag-travel abroad? It changes based on my needs. From volunteering to starting my companies. But content creation really helped me to work with tourism boards, get me sponsorship. It helped me at least 100 countries. If I don't have my blog, it would not be easy. Sa mga goal na maikot din ang mundo, may tips si Catch. You need to have travel insurance. You need to be very strategic with what's your goal. Kung if you're working in corporate jobs na we only have 3 days off, 4 days off, kailangan maging strategic ka with the time. Third is, your network talaga is your net worth. If you wanna travel the world, you need people to be with you. Ngayon, next goal niya ay maikot naman ng lahat ng probinsya sa Pilipinas at ipalaganap ang travel education through her websites and social media pages. Ako si Von Belenario para sa 1PH.
Magandang tanghali mga kapatid. Ang kanyang pamilya raw ang kanyang greatest achievement ng aktres na si Marian Rivera Dantes. Lumaki raw kasi siyang may broken family kaya masaya siya na strong ang kanilang pamilya. Ikaw kapatid, anong greatest achievement mo sa ngayon? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Dati kasi nagpapaaral ako. Ngayon tapos na sila. So parang na-enjoy ko na rin, nakakapagbakasyon. Anong kurso? May isang engineering, may tourism. Yung siguro po yung nakuha ko yung 13 month ko nung December ng buo. Na-afford ko po yung pangailangan ng mga anak ko. Sa pamilya ko, ako lang nagtatrabaho. Tapos may dalawa kong anak nga nag-aaral, pinapaaral ko. Tapos ito, hirap sa buhay. Ako ay isang solo parent, nag-iisang nagpapaaral at nagpapalaki sa mga anak ko. Ngayon nasa grade 12 na yung bunso. Ako inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Planong maghain ng protesta ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng mga na-recover na underwater drones sa katubigan ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang bansang umaangkin sa mga ito. Pero ayon sa PNP Maritime Group, gawang China ang nasabing drone. Para pag-usapan yan at iba pang issue, makakasama natin Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yusek De Vega? Alright, babalikan po natin si Yusek De Vega on that issue. Diyan lamang po kayo, mga kapatid, magbabalik ang One Balita, Pilipinas. Wala mga kapatid, pinasilip ang training ng aspirants o yung mga trainees na ng upcoming talent survival show ng TV5 na Be The Next 9 Dreamers. Siyempre, pinuntahan talaga natin yon. Narito po sa report na ito. Filipino core with a Korean golden touch. Yan ang aasahan sa inaabangang talent survival show na Be The Next 9 Dreamers. Ito ang big-time na collaboration ng MLD Entertainment at TV5 Network. Busy na ang higit 70 aspirants sa kanilang training. Ano nga sa iyo? Ito na nga nabutan natin dito sa kanilang part ay makeover po ng mga trainees ng Be The Next 9 Dreamers dito sa Quezon City. Kung nakita nyo nga mga Korean professionals talaga ang humahawak sa ating mga trainees. At hindi lang yan sasailalim pa sila sa pictorial. Bonggang-bongga talaga. End-to-end experience po ito bago sila sumabak syempre sa pag-ere ng Be The Next 9 Dreamers sa Feb 8. Pero bukod po sa mga Pilipino, eto na, meron din po tayong mga trainees mula sa Thailand, Korea, USA, pati na rin sa Canada. Spotted din na nagbawasin sa mga trainee ang dance mentor at well-renowned K-pop choreographer na si Baewon Hee. 지금 Our trainings are ongoing, but as you can see, our trainees are very talented. They are very fast in learning the choreography, so you can expect a lot in our audition program. Worldwide nga ang pag-search ng trainees. Pero mas pinili ang Pilipinas na perfect ground para mabuo ang 9 Dreamers na kukompleto sa bagong boy group. We chose the Philippines because when we encountered Filipinos, they are so nice and innocent, and they are so passionate to learn. Bukod kay Baewon Hee, bigating Korean superstar idols naman ang hahawak sa trainees. Makakasama niya ang global idols gaya ni Sandara Park na 21 bilang host. Naka-line up naman bilang mentors at judges sina Chen ng EXO CBX, Yebe ng Momoland, Woojin Park ng AB6, Yedam ng Bang, Vinci ng Horizon at ang producer na si Bullseye. Next week na darating ang ibang pang Korean superstar mentors. Abangan ang journey ng Be The Next 9 Dreamers starting February 8, 7:15 p.m. sa TV5. Di kabila naman ang mga pasabog ni Asia songbird Regine Velasquez ngayon, isa na nga ang series of concerts niya
sa darating na Love Month. Yun nga lang, ang expected niyang guest si Stel ng SB19 hindi na po matutuloy. Yan at ang iba pa sa report na ito. I love to see the ocean's beauty and the moon that shines above. Sa loob lang ng 15 hours, #1 trending for music na agad sa YouTube. Ang music video na ito ni Regine Velasquez. Hit na hit sa fans ang Mala Little Mermaid concept, kung saan bida sina PBB Gen 11 alumni Fiang Smith at JM Ibarra. Walang appearance ang Asia Songbird sa MTV, pero proud si Ate Reg sa kinalabasan. I told them that I'm very happy with it. Kasi ako usually nag-approve it. I'm just very happy with Fiang and JM. And I'm very thankful to Star for giving me this music video. Kasi talagang gusto ko talaga to. Matagal ko nang gusto na hindi ako part ng music video, na hindi ko nakikita yung pagmumukha ko sa music video. And I'm so happy that Star did it for me. Inaabangan na rin ang 4-day concert series ng Songbird na Reset. Kakantahin ni Ate Reg ang kanyang original sa Valentine's Day, February 14 at sa Feb 22. Habang sa February 15 at 21 naman ang kanyang cover songs. Yun nga lang, hindi natuloy ang guesting ni SB19 Stel na nakaschedule sana sa Feb 21. Nagkaroon daw kasi ng conflict of schedule at miscommunication. Handa raw magbigay ng refund ang producer sa fans na bumili ng ticket just to see Stel. Aminado si Ate Reg na little disappointed siya, pero the show must go on. Wala mang nakikita, haplos mo'y ramdam pa rin sa dilim. That was the key to a sold-out 2-night Smart Araneta Coliseum concert ng alternative pop band The Cup of Joe. Never po namin in-imagine. Nung before nga po, parang kinakabahan pa kami na, alam mo, sold out kaya natin yung day 1 natin. Tapos nagulat po kami na like within a couple of hours, like, whoa! We're very thankful na yun, not just 1 but 2 days. 2018 na sumikat ang bandang Cup of Joe na proudly born and raised in Baguio. Ang bago nilang album na Silakbo, tungkol naman sa the 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression at acceptance. Lahat ng performances nila mapapanood ng live sa kanilang concert sa Smart Araneta Coliseum sa February 8 at 9. Wow, ang dami talagang abangan. Yan na yun, o diba? Anyway, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.